Hello grade 7 scientists! Handa na ba kayo para sa next science lesson? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang cell theory, isa sa pinakamahalagang konsepto sa biology. Let's go! Bago ang cell theory, may isang mahalagang discovery muna tayong kailangang malaman. Noong 1665, isang English scientist na ang pangalan ay Robert Hooke ang nagpublish ng isang libro na tinatawag na Micrographia. Puno ito ng mga drawing at descriptions ng mga bagay na nakita niya gamit ang bagong imbensyong microscope. Isa sa mga bagay na tiningnan niya ay ang cork, yung mula sa bark ng puno. Habang ino-observe niya ito, napansin niya ang box-shaped structures. Tinawag niya itong cells kasi para sa kanya, kamukha raw ito ng mga cell o silid sa monasteryo. At doon nagsimula ang concept ng cells at syempre eventually ang pagbuo ng classical cell theory. Ang cell theory ay unang ipinropose noong 1839 ni Theodor Schwann, isang German scientist. Pero hindi siya mag-isa. Nagbase siya ng conclusion sa mga observations nila ni Matthias Schleiden noong 1838. Sabay nilang pinag-aralan ang plant at animal cells at doon nila napagtanto ang mga similarities. Tatlong importanteng statements ang bumubuo sa classical cell theory. First, all organisms are made of cells. Ibig sabihin, lahat ng living things, halaman, hayop, tao, even the tiniest bacteria ay gawa sa cells. Ang cell ang building blocks ng lahat ng nabubuhay. Second, cells are the basic units of life. Ibig sabihin, ang cell ang pinaka-basic na unit na may buhay. Bawat cell ay may sariling functions and together they form tissues, organs, and systems. Third, all cells come from pre-existing cells. Ito naman ay ipinahayag ni Rudolf Virchow. Sabi niya, omnis cellula is cellula. Ibig sabihin, ang mga cells ay nanggagaling lang din sa ibang cells. Hindi sila basta-basta sumusulpot out of nowhere. Kaya kung may bagong cells sa katawan mo, for example, kapag gumagaling ang sugat mo, galing yon sa pagpaparami ng existing cells mo. So to recap, ang cell theory ay binubuo ng tatlong mahalagang pahayag. Number 1, all organisms are made of cells. 2, cells are the basic units of life. 3, all cells come from pre-existing cells. Napaka-importante ng cell theory kasi ito ang foundation ng biology. Dahil dito, naiintindihan ng mga scientists kung paano gumagana ang katawan natin at ng ibang living things. Pero syempre, bago tayo magtapos, challenge time! Let's see kung gaano nyo ka-well naintindihan ang lesson. Complete the missing words sa bawat statement ng cell theory. I-type ang mga sagot ninyo sa comment section. Sagot na mga young scientists, tingnan natin kung sino ang makakakuha ng perfect 3 out of 3. This is your science buddy saying, small things matter, especially in science. Kita-kits sa susunod na lesson. Bye!